aralin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Napakaliwanag ng ating pag-aaral nung mga nakakaraang Sunday School po natin sa Article 24 patungkol sa man's sanctification and good works. Pinag-aralan po natin. Yun po yung magiging prutas ng justification o pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. At alam natin na ang sanctification and good works ay bunga po ng gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay at naka-align po ito sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, kino-consider natin na ang pattern sa pamumuhay ng mananampalataya upang magkaroon siya ng good works sa kanyang buhay ay wala pong iba kundi ang Ten Commandments ng ating Panginoong Diyos. Ang 10 utos ay hindi ho nagsisave, pero ang Ten Commandments, after we save, ay pattern sa ating pong pamumuhay bilang mananampalataya. So ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang isang paksa o lesson na Christ, the fulfillment of the law. Ulitin ko, Christ, the fulfillment of the law. Kristo, ang katuparan ng kautusan. At nais ko po na ang maging starting point ng ating pag-aaral ay ang Confession of Faith na naisulat noong 1500 at ito po ay ang ating pag-aaral patungkol sa Belgic Confession of Faith. Now, nais kong basahin ang Article 25 patungkol po sa ating paksa sa pag-aaral sa umagang ito. At ang sabi po sa Article 25, ang pagbubuwag ng seremonyang batas. And I quote, sumasampalataya kami na ang seremonya at mga anyo ng kautusan ay tatapos na sa pagdating ni Kristo at ang lahat ng mga anino nito ay natupad na, kung kaya ang paggamit ng mga ito ay dapat ay mabuwag na sa samahan ng mga Kristiyano. Bagamat ang katotohanan at diwang isinasagisag ng mga ito ay nananatili sa amin kay Jesucristo, na kung kanino nagkakaroon ng katuparan ang mga ito. Samantala, ginagamit pa rin namin ang mga patotoo mula sa kautusan at sa mga propeta upang patibayin kami sa doktrina ng Ebanghelyo at upang mapamahalaan ang aming buhay ng may buong katapatan para sa kalwalhatian ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. End quote. So ang ating title from this article, the abolishing of the ceremonial law. Yun yung pinaka-nakalagay sa heading nitong confession na ito. But our lesson title, Christ, the fulfillment of the law. Now, ang unang tanong natin is, what is the Old Testament ceremonial law? Ano ba ang mga seremonyang batas sa Lumang Tipan? Pag pinag-aralan kasi natin ang Old Testament, napakadami niyang teaching when it comes to ceremonial law. Pag sinabi nating ceremonial law, ito yung mga seremonya na ginagawa sa mga relihiyong gawain sa Lumang Tipan, partikular sa bansang Israel, sa Lumang Tipan. Now, upang sagutin ang katanungang what is the Old Testament ceremonial law, tinignan ko muna yung wikipedia.org.
At ganito ang pagkasabi ni Wikipedia. In Old Testament ceremonial law, dealing with form of worshiping God and with ritual, cleanness, and judicial precept, such as those in Exodus 21, came into existence only with the law of Moses and were only temporary. So, sa Tagalog, sinasabi sa Lumang Tipan, ang mga seremonyang batas ay gumagawa sa anyo ng pagpupuri sa Diyos at mga seremonyang paglilinis at batas na kautusan, katulad na sinasabi sa Exodus 21, yung Ten Commandments. Dumating na lamang came into existence only, dumating lamang sa kautusan ni Moises, at ito ay pansamantala lamang. So yung mga ceremonial law is temporary, pansamantala lamang. So yun yung sabi ng Wikipedia. So number 2 question is, how many ceremonial laws are in the Old Testament Bible? So gaano ba karami ang mga batas seremonya sa Biblia, sa Lumang Tipan? At ito ho ang sagot. Ang Talmud, gusto ko maintindihan, baka medyo technical term ito, kasi sa Lumang Tipan, meron tinatawag na Talmud. Ang ibig sabihin lang ng Talmud, the body of Jewish civil and ceremonial law. So ito yung mga pangkat. Ito'y pangkat, ito'y kinakatawan ng mga Hudyo na kung saan ay ginagamit sa sibil at saka sa mga ceremonial law nila. Mapapansin natin na yung mga nakalagay sa Talmud na ito, na kung saan mayroong mga bilang na kahalagahan ng seremonya. At alam po ninyo na mayroon 611 na ceremonial law sa tinatawag na pagtuturo ng Talmud. At kinumbine ito, yung 611 na ito, mula sa Lumang Tipan. 611, tapos dinagdag yung Ten Commandments na hinati sa 2 tableta, kaya 2 lang yung pagkahati ng 10 utos, kaya naging 613 yung law na tinuturo ng Talmud sa Lumang Tipan. Of course, alam natin na yung Ten Commandments, this is direct command or teaching ng ating Panginoong Diyos. This is direct teaching ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sinamap ito, so kaya ang nangyari 613 na kautusan ang meron sa Lumang Tipan. Now, gusto nating tingnan saan natin to makikita. So madalas makikita natin itong mga ceremonial law ito doon sa tinatawag na Torah, yung kasulatan. Mahalagang maintindihan muna natin ito. Ang Torah sa Judaismo ay batas ng ating Panginoong Diyos na kanyang pinahayag kay Moises at itinala sa unang libro ng Lumang Tipan na tinatawag po na Pentateuch. At ito po ay walang iba kundi ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So dito nakatala ang tinatawag na
mga law o ceremonial law na kung saan ay the first book of Moses, and that is Torah. Okay? This ceremonial law is the topic of Article 25 ng Belgic Confession of Faith. Itong ceremonial law ito yung tinatalakay ng Belgic Confession of Faith sa Article 25, na kung saan hindi na dapat pa na gawain sa pang-atin o grupong Kristiyanong iglesia, sapagkat ito ay ginanap at naisakatuparan na sa ating Panginoong Kristo. So, why Christians do not follow this ceremonial law and regulation found in the Old Testament? So, yung tanong natin ngayon, bakit yung mga Kristiyano o yung Christian Church, katulad nating mga mananampalataya, ay hindi na sumusunod o nagsasagawa ng mga seremonyang batas o kautusan na nagre-regulate sa lumang tipan, na matatagpuan natin sa lumang tipan. Bakit hindi na natin ito dapat gawin? Because Christ, the fulfillment of this law. Kasi hindi na natin gagawin, kasi nga, si Kristo, sinagawa na niya, sa katuparan na sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng kautusan na ito, ng law na ito. So yun ang ibig sabihin. Kaya ang ating topic sa ating pag-aaral dito sa Article 25, by the grace of God, we will continue ito sa susunod na Sunday School, Christ, the fulfillment of this law. Mga kapatid, law in the Old Testament divided into 3. Kapag pinag-usapan natin ang law o yung tinatawag na 613 na law sa lumang tipan, ito ay nahati sa tatlong kategorya, sa tatlong grupo. Una, yung tinatawag na moral law. Then second, yung civil law. And thirdly, last, ceremonial law. So ito yung makikita natin. Yung una, moral law. Pangalawa, civil law. Pangatlo, ceremonial law. So yung 613, mga kapatid, na law ay nahati sa tatlo pong kategorya. So tingnan natin, number 1. Ano ba yung moral laws? So yung moral laws are things like 10 commandments that tell us how to live. So yun yung una, yung moral law. Ito ho yung 10 kautusan na nagtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay. At ito ay matatagpuan natin sa Exodus 20, matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 5, itong moral law na ito. Okay, pangalawa po ay civil laws. Ano ba yung civil laws? Yung civil laws help regulate the nation of Israel when it was independent nation. So yung civil law, kasama dun sa may 613, ito yung nagre-regulate. Pag sinabi natin nagre-regulate, nagiging panuntunan nila sa bansang Israel, lalo na nung panahon na ang bansang Israel ay naging independent naging bansang Israel na. Dati kasi hindi siya nation Israel I think 1940 yata naging independent nation as a Israel, yung Israel na sinasabi natin ngayon. Okay? Number 3, yung ceremonial laws are those discuss sacrifices and other sort of religious ceremonies. So yung pangatlo naman, ito yung pag sinabing ceremonial laws, ito ho yung mga batas sa pagsasakripisyo, sa paghahandog, at saka yung mga iba pang ginagawa sa pagsamba sa lumang tipan. So itong tatlong ito, nahati ang 613, yung tinatawag na moral law, tinatawag na civil law, at tinatawag na ceremonial law. Now,
Tandaan po natin, the first and the third law, yung una, yung civil law, tapos yung pangatlo, yung ceremonial law, na kung saan itong tatlong ito ay dinimolish na, was abolishing because Christ was fulfilled this. So yung tinatawag na moral law at saka yung ceremonial law na demolish na ito, na natanggal na po ito kasi nga si Kristo dumating na. Pag sinabi natin ceremonial law, yung lahat ng ginagawa sa lumang tipan, halimbawa yung sacrifices of animals. Di ba? Sa lumang tipan, hindi ka pwedeng pumunta sa templo para mag-worship nang hindi ka nagdadala ng mga perfect animals para i-offer mo na siyang magsasubstitute, na siyang panghalili mo sa lahat ng iyong kasalanan. Sa lumang tipan, tawag doon na ceremonial law. Sa lumang tipan, ang inuutos doon para maging karapat-dapat ka sa Panginoong Diyos, kailangan sumunod ka sa 10 utos. Ngayon, ang tanong natin, yung lahat ba na yon ay perfect ba na nagagawa ng mga tao ng Diyos sa lumang tipan, especially in the nation of Israel in that time? Wala po. Kaya yung pagsasacrifice ng animals, that is the typology of Jesus Christ. Typology po yon ng ating Panginoong Jesucristo. So yung 10 Commandments naman, nagpapakita yon ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Pero isa sa maganda ron, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ito ay nagwag na. Dahil kompleto na po itong natupad ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, mga kapatid, the only way to save the New Testament people and from first century people until the last coming of Christ is by the complete works of Jesus Christ. His life, death, and resurrection. Ibig sabihin po, dahil nga namatay na ang ating Panginoong Jesucristo sa cross, pinag-aralan po natin yung tinatawag na passive obedience. Nakita natin yon na pag sinabing passive obedience, yung hinihingi ng law ng kautusan sa lumang tipan, yung 613 na law, kumpleto na tinupad ng ating Panginoong Jesucristo yun. Kaya ang tawag mo doon ay passive obedience. Yung 613 na law, for almost 33.5 years ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay kumpleto niya yung sinunod. Perfect. Wala hong kulang, wala hong labis. Tapos yung tinatawag na active obedience, kusa niyang binigay yung kanyang buhay sa atin, kusa niyang binigay ang kanyang buhay upang iligtas niya tayo. So, paano yun? Ibig sabihin yung puot na sana ay sa atin, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay inako niya yon para sa atin. Kaya maliwanag na yung complete works ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, yun yung nagpapakita na ang ceremonial law, kautusan sa lumang tipan, ay binuwag na niya. The moral law, 613 laws, ceremonial law, yung offering of sacrifice, animals, and as well civil law cannot be saved for the elect sinners, only Christ alone. So wala akong pwedeng makapagligtas sa tao. Hindi ka pwedeng maligtas because you are obedience in civil. Hindi ka naligtas dahil nasunod mo ang kautusan
Hindi ka naligtas dahil nasunod mo ang lahat ng seremonyas. Sa Biblia, hindi ka naligtas. So kaya sa lumang tipan, bagamat yun yung practice na binigay sa kanila sa lumang tipan, pero lahat ng iyon ay nagpapakita typology po ng ating Panginoong Hesukristo. At nung dumating na siya, nabwag na po niya ang lahat ng iyon dahil nga ho sa kanyang pagsunod. Kaya nga yung mahalaga yung pinag-aralan natin na tinatawag na active obedience at saka yung passive obedience. Yung active obedience, sabi ko sa inyo, yung 613 na law ay kompletong sinunod ng ating Panginoong Jesucristo when He was here on earth, 33 and a half years. Sinunod niya yun. Wala hong binaliwala ang ating Panginoong Jesucristo sa kautusan. Kaya para ang isang tao, masave siya at kung makita na parang nasunod na yung kautusan, kailangan na sumampalataya kay Kristo. Yung isa naman, yung active obedience, nung nandun siya sa cross, kung saan niyang ibinigay ang kanyang sarili upang ang puot ng Diyos sana sa atin ay ilalagay kapag ka namatay tayo, pag napunta tayo, namatay na tayo, maparusahan tayo sa impyerno, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kusa niyang inako yun. So, yun ang ibig sabihin po nun. Okay? So, tingnan natin ngayon yung Roman numeral number 1. Ang mga seremonya at mga anyo ng batas ay natapos na sa pagdating ni Kristo. 2,000 years ago, dumating na si Kristo. Sabi ho ng Article 25 ng unang bahagi, sumasampalataya kami na ang seremonya at mga anyo ng kautusan ay natapos na sa pagdating ni Kristo at ang lahat ng mga anino nito ay natupad na, kung kaya ang paggamit ng mga ito ay dapat ay mabuwag na sa samahang ng mga Kristiyano. Bagamat ang katotohanan at diwang sinasagisag ng mga ito ay nananatili sa amin kay Kristo Jesus, na kung kanino nagkaroon ng katuparan ang mga ito. Now, listen. Itong mga pangungusap na ito sa Article 25, ay nagsasalita sa atin na tinapos na ang kautusan. Tinapos na ang kautusan. At ang mga paghahandog sa lumang tipan nang dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang lahat ng ito ay anino lamang na tinupad ng ating Panginoong Hesukristo. So yung lumang tipan, lahat ng nakikita natin sa lumang tipan, ano yung shadow yun eh. Shadow, ang ibig sabihin, anino yon. Anino lang ng ating Panginoon. Ibig sabihin, that is the shadow. Pero hindi siya talaga, ang tinuturo talaga ng mga ceremonies and law sa lumang tipan, si Kristo. So parang, kuwari, eto ako ngayon. So nakikita nyo yung anino ko sa likuran. So, ibig sabihin, kaya mayroon dong anino sa likuran, kasi nandito yung pagiging person ko, di ba? So, anino lang siya. Ang ibig sabihin po nun, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng practice sa lumang tipan, ceremonial law, nakita natin, lahat na ngayon ay natapos na kasi nga, si Kristo ang katuparan. Ngayon, ang tanong natin dito, paano natin natiyak na si Kristo ang katuparan sa lumang tipan? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagsalita patungkol sa kautusan. Si Jesus mismo, nagsalita siya patungkol sa kautusan. At ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, yung lahat ng tinuturo sa kautusan ay patungkol sa Kanya. Kaya,
Maliwanag dapat sa atin na dahil sa kamatayan, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung lahat ng ceremonies, law and ceremonies sa Lumang Tipan, na fulfill, natupad ng ating Panginoong Jesucristo yon. Kasi nga, siya daw ang tinuturo ng banal na kautusan. Halimbawa, buksan natin ang Lucas 24. Sa Lucas chapter 24, tingnan po natin kung siya ba talaga ang laman ng lumang tipan. Sa Lucas 24 verse 27, ganito po ang sabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Lucas 24 verse 27, ito. Verse 25. Lucas 24:25. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo hangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat na sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Misaya ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtam ang kanyang marangal na katayuan?" Verse 27. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. So yung nasasaad sa kasulatan, ang sabi ni Jesus Christ ay tungkol sa kanyang sarili. Okay? Simula daw saan? Sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Sabi natin kanina, yung the first book of Old Testament, which is called Pentateuch, from Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy, lahat ng ceremonial law, of course, and law, nakikita natin na binigay kay Moises. So dito pinakikita, mula daw sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Pero hindi pa nagtapos si Jesus dyan. Tingnan niyo po yung verse 44. 24 verse 44. Sabi ho ni Jesus ay ito, "Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit." Ano ba ito? Nakita natin, the book of Moses, the books of prophet, and the book of Song and Psalms. Ibig sabihin, sa Lumang Tipan, si Jesus ang tinutukoy sa lahat ng aral na yon at na-fulfilled sa kanya ito. Now, tingnan natin ang Juan 5:39. Juan 5:39. Sabi ho ng Juan 5:39 ay ito, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatuto tungkol sa akin." So sa John 5:39, yung Lumang Tipan daw, sa Lumang Tipan, yung kasulatan, sabi ni Jesus Christ, yung mga Hudyo, sinasaliksik nila yung kasulatan, which is the Old Testament, okay? Dahil naniniwala sila na doon daw nila matatagpuan ang eternal life. Pero kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, totoo yun. Dahil ang mga ito, ang Old Testament, ay nagpapatotoo daw tungkol sa Kanya. So nakita natin na sino yung laman ng Lumang Tipan, Jesus Christ. Now, tingnan natin yung Colossians chapter 2, verse 16 to 19. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2, verses 16 to 19. "Kaya huwag kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin
tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o araw ng pamamahinga. Tingnan nyo, verse 17. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating, at si Kristo ang kaganapan nito. So, sino ang kaganapan ng mga binanggit dito from Old Testament? Ang sabi, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Hebrew chapter 10, verse 1. Tingnan po natin ang Hebreo, chapter 10, verse 1. Ang sabi ng Hebrew 10.1 ay ito, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. So nakita nyo, this is referring to the Old Testament ceremonies and ritual. Yung verse 1 ng chapter 10 na ito. Yung kautusan, kasi sinabi natin, ceremonial law, ceremonial batas na nakita natin sa Lumang Tipan, yung lahat ng ginagawa doon, ang sabi na sumulat ng Hebrew, ito'y anino lamang. Ano? Ito'y anino lamang, hindi ito yung larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi rin ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng haing inihahandog. At kapag diniretso natin yan, sa verse 10, si Kristo po ang katuparan nito. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, Hebrew 10.10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Nakita nyo? Sa Old Testament, paulit-ulit ang paghahandog ng mga perfect animals. Sa Lumang Tipan, paulit-ulit ang mga ceremonies. Pero sabi ho ng Hebrew 10.10, si Jesus minsan lang niya na inihandog ang kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Sapat na po ang lahat ng iyon. At sa pamamagitan po na sakripisyo, paghahandog ni Kristo, nilinis niya ang ating kasalanan. Ano ang ibig sabihin po nito? So this is my points. Ang mga passage na ito na binasa ko, yung John 5:39, Luke 24:27 and 44, Luke 2:16 and 19, and even Hebrew 10:1, nagsasalita ito patungkol sa mga seremonyas ng Lumang Tipan na nagsasabi na ang mga kautusan ito ay anino lamang. At ang fulfillment na ito ay matatagpuan natin sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoon sa Kristo. Now, balikan natin ang Hebrew 10, at ang sabi ho doon, balik tayo ulit sa Hebrew 10:10, ang sabi ron, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Verse 11, bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain iyon. Napansin nyo? So, hindi yung mga ceremonies at saka yung mga ino-offer sa Lumang Tipan, temporal siya eh. Hindi siya talaga, wala siyang internal significance sa buhay ng isang tao. Halimbawa, kapag ka nagkasala ka, Sunday ngayon, di magdala ka ng perfect animals. Pare, mabigat yung naging pag pumatay ka, dadalhin mo magandang baka na babae, di ba? O asno. O kaya tupa ganito. Tapos nakagawa ka na naman uli ng kasalanan. So magdadala ka uli, hindi matatapos eh. Hanggat nabubuhay,
sa lumang tipan hanggat di nabubuhay, yung practice nila, talagang ginagawa nila. Paulit-ulit na paghahandog. At yan yung sinabi nga ni Apostle Paul dito sa Hebrew 10:10. Diba? Sabi ng verse 11, bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw. Everyday, araw-araw, naglilingkod yung saserdote. Araw-araw yan, everyday. Kaya sa templo ng lumang tipan, hindi ho pwedeng walang saserdote ron walang priest Alam nyo ba sa lumang tipan, lahat ng tao, hindi siya pwedeng makapaghandog na hindi siya magdadaan sa priest. Ganun po sa lumang tipan. Kaya, ang sabi ron, verse 11 ng Hebrew 10:11, bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain iyon. Pero ang sabi ng verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. At iyo'y sapat na pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Ano pinapakita rito? Si Christ once lang. Once lang, minsan lang, inihandog ni Jesus ang kanyang buhay saan sa cross. Kasi nga, yung minsan na yon, na paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay sa cross, ay fulfillment ng lahat ng mga ceremonies and rituals sa lumang tipan. Kasi nga, pinakikita natin dito na shadow lang po yung lahat ng ginagawa sa lumang tipang iyon. At ang typology noon ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nung dumating si Kristo, 2,000 years ago, dumating siya dito sa lupa, namatay siya sa cross, lahat ng ginagawa sa lumang tipan, dinimolish. Ang ibig sabihin po noon, lahat ng seremonya sa lumang tipan, tinanggal. Hindi na dapat pang gawin ngayon sa Kristiyanong pananampalataya o sa Kristiyanong simbahan o iglesia. Kaya napakalinaw na sinabi ng verse 12 ng chapter 10, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. At ano'y karuton? At iyo'y sapat na. Sapat na po yun. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gawin yung ginagawa sa lumang tipan. Kaya yung ginagawa natin ngayon when we worship God sa ating kalipunan, hindi na tayo nagdadala ngayon ng mga animals para i-offer natin dito, di ba? Hindi tayo nagtuturo na sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kautusan, maliligtas ka, di ba? Hindi na ganun yung teaching ngayon. Kasi nga, dinimolish na yun. Sa lumang tipan, kung titingnan natin yung mga nakasanayan nila dahil sa pagsunod nila sa kautusan, parang nagiging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Pero nakita na nga natin kanina pa na minsan lang ginawa ng ating Panginoong Hesus yun. Yung word na binanggit dito na sinabi ng author ng Hebrew sa chapter 10 verse 12, at iyo'y sapat na, kailan? Nung si Kristo naghandog ng kanyang buhay, simple lang po yun. Pinag-aralan na natin yon na si Kristo, perfectly sinunod niya yung law. Yung lahat ng hinihingi ng kautusan, perfectong sinunod ni Jesus yun. Wala ho siyang binayolate. Kaya nga sa Book of Hebrew, si Jesus Christ sinless siya. Wala siyang ginawang kasalanan. Just imagine, for almost 33 and a half years, kahit gatuldok na kasalanan, ina-attribute si Jesus, wala siyang ginawang kasalanan. Kasi kung meron siya na ginawa kahit maliit na kasalanan, hindi na ho siya maaaring maging tagapagligtas natin. Tama po ba? So, sinasabi rito, perfect na sinunod ni Jesus ang kautusan. Perfecto niyang sinunod yon. At dahil nga perfecto niyang sinunod yon, maliwanag na yung hindi natin pagsunod sa kautusan, kapag sumampalataya tayo kay Kristo, parang perfecto na rin nating nasunod ang kautusan dahil si Kristo ang substitute natin, ang humalili. At dahil nga ho, hindi lang doon natapos yun, hinihingi ng kautusan na kailangan mamatay ni Kristo sa cross para completely masunod niya ang kautusan,
na typology ng lahat ng paghahandog sa lumang tipan, ginawa ni Jesus na ihandog ang kanyang sarili upang ang puot, ang galit, sana na ibibigay sa atin papunta sa impyerno, kusang dinala ni Jesus sa krus. Yun yung complete works na ginawa ni Jesus. Kaya ang sabi, minsan ginawa ni Jesus na hinandog ang kanyang buhay. At ang sabi ron, pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Sino siya ngayon sa atin? He is our mediator. He is the way, the truth, and the life. Wala hong magiging mediator sa atin. Hindi na ho yung priest ngayon na pare na pagka meron kang kasalanan, kailangan mong mag-confessal sa kanya, dinimolis na po yun. Yes, sa lumang tipang ginagawa po yun. As typology kay Jesus Christ. Pero in the New Testament, lahat po na ngayon ay tinanggal na dahil directly makakalapit na po tayo kay Kristo. Now mga kapatid, Jesus himself said that He did not come to abolish the law but to fulfill it. Nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa, ginawa niya, hindi niya ito giniba. Halimbawa, sinasabi niya sa Matthew 5:17-18. Tingnan lang natin ha. Ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5? Matthew chapter 5, verse 17 to 18. Now listen, sabi po sa Matthew chapter 5, verse 17 to 18. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Nakita nyo? Ganapin. Ano ang ibig sabihin po nun? Pinapakita ni Jesus Christ before na mamatay siya sa cross, itong kautosang ito, susundin niya ito. Gaganapin niya ang lahat ng ito. At tinuloy po doon sa verse 18. Tandaan niyo ito. Magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. So napakaklarado na pinakikita ng banal na kasulatan. Jesus himself said that He did not come to abolish the law but to fulfill it. Pero tayo, kaya ba nating sundin ang law? Hindi natin kaya sundin yun eh. Meron niyang iisa lang na nakasunod ng law. At yun ay walang iba kundi kay Kristo. Halimbawa, yung sinasabi ni Paul in the book of Galatians. Tingnan nyo lang ha. Ang sabi ni Pablo, dito sa libro ng Galatia, ay ito. Now, open your Bible in the book of Galatians chapter 3. Ang sabi ho dito, sa verse 10 ay ganito. Galatians 3:10. Ang lahat ng nanananga sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Nakita niyo yung punto rito? Tayo ngayon, kung pangahawakan natin ngayon ay ang kautusan at sasabihin natin na kaya kong masave dahil sa kautusan at sasabihin natin kailangan ko pang gawin yung mga ginagawa sa lumang tipan, ang sabi ni Apostol Paul, kapag ganun ka, nananangang ka sa pagsunod sa kautusan, ikaw ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ano sabi rito? Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng hinihingi, lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Kailangan doon pala sa 10 Commandments, wala kang i-violate kahit isa doon. Okay na? Kapag nilabag mo ang isa sa kautusan, nilabag mo ang lahat. So ang tanong, kaya mo ba sundin yun? Sa lumang tipan, wala kang nakasunod. Kaya nga, ang sinabi ngayon dito, sa verse 11, maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kasulatan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Pero walang makakasunod sa kautusan eh. And then, ito'y maganda sa verse 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Verse 14. Tinubos niya tayo
upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtam ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumasa atin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So, ibig sabihin, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, kompletong sinunod niya ang kautusan. Completely sinunod ni Jesus ang kautusan. Kompleto po niya sinunod yun. Kaya sabi ng Matthew 5:17, naparito siya upang ganapin niya ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Paano po yun? Ang ibig sabihin po, kinunik natin ngayon sa Book of Galatians na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, simple lang po ang pinapakita ng ating pag-aaral. Si Kristo, kapag sinampalataya na natin si Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo, ibig sabihin po nun, yung lahat ng pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo sa kautusan, sa 613 na law. Okay, nakuha nyo? At yung kanyang kamatayan sa cross, na nagsasabing inako ko ang inyong kasalanan. Lahat ng iyon, nilagay ng Diyos sa atin. Kaya, yung salvation natin, hindi nakabase sa law, sa kautusan. Okay? Hindi nakabase sa good works ng bawat isa sa atin. Ang salvation natin ay nakabase dun sa ginawa ni Kristo. Yung tinatawag nating pagsunod niya, di ba? Ano yung pagsunod niya? Nasunod niya yung 613 na law. Pangalawa, tinignan natin na kung saan niyang ibinigay ang kanya sarili upang akuin niya. At sa kanya ibuhos ang puot at galit na dapat mararanasan natin pag namatay tayo papunta sa impyerno. Si Kristo lahat ang umako nun. So maliwanag ngayon na pinakikita ng banal na kasulatan sa ating pag-aaral na yung buhay ng isang mananampalataya, we do not sacrifices for sin because Jesus ultimate sacrifice. Hindi na tayo dapat nagsakripisyo ng ating mga sarili para masabi nating ligtas. So we do not have to rely to the laws for our purity because law show us that we are sinner. Only Christ made us pure, holy and righteous before God. So si Kristo lang po talaga. So ngayon, sa unang pag-aaral natin, kailangan ba na maintindihan natin na ang mga seremonya sa lumang tipan ay dapat hindi na ginagawa sa Kristiyano samahang pang-iglesia? Hindi na ho dapat ngayon. Kaya wala ho tayong ceremony na ginagawa. When we worship God, we worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Wala tayong ginagawang mga sacrifices ng mga animals. Hindi kayo nagpo-confess sa mga pastor ng inyong kasalanan para maging mediator yung pastor na yon. Hindi ho. We are not teaching here na magiging mabuti ka sa harapan ng Panginoong Diyos at maliligtas ka dahil sa pagsunod mo sa kautusan. Wala hong gano'n na dapat nang tinuturo sa church ngayon. Dahil lahat ng ngayon ay gawain panglumang tipan na si Jesus ang pinaka-fulfillment katuparan nun. Dahil lahat ng iyon ay anino, substance o anino lamang, shadow ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, alam natin ngayon na pinag-aralan natin sa Article 24 na yung buhay natin ngayon, bakit tayo namumuhay ng may kabanalan, bakit tayo gumagawa ng mabuti, dahil alam natin na tayo ay ligtas na. Amen po ba? At yung bunga ng mga mabubuting gawa at kabanalan na mayroon tayo ay hindi yon ang pinagmumulan ng kaligtasan, kundi ang lahat ng iyon ay bunga lamang ng kaligtasan. Amen po ba? So tandaan natin, ang law, hindi siya nakapagliligtas. Ang mga sacrifices, rituals na ginagawa sa lumang tipan, ceremonies sa lumang tipan, hindi nakapagliligtas. Kaya sinama siya sa Belgic Confession of Faith, Article 25, na naisulat noong 1517, na kailangan sa Kristiyano pananampalataya, wala na yung mga seremonyang batas na ginagawa ngayon. Why? Kasi nga, natapos na ng ating Panginoong Jesucristo.
sa krus ng Kalbaryo. Amen? So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, walang aasa sa atin sa mga ceremonies. Amen? Walang aasa sa atin sa law para maligtas tayo. Walang aasa sa atin sa mga bagay na tingin natin na pinapractice sa lumang tipan. Wala po. Aasa tayo kay Kristo na siyang kaganapan ng lahat ng tinuturo ng lumang tipan. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo na amin pong napagbulay-bulayan at napag-aralan. Nawa po ang lahat ng ito ay magbigay sa amin ng katatagan at kalakasan sa aming mga pananampalataya. Nawa po maluwalhati ka, sapagkat ang lahat ng ito ay hiling namin sa inyo sa pangalan ko ni Kristo Jesus. Amen.